Hi there mga beloved kong soulmates! Welcome to Renzo Tarot Channel. Andito naman po ang inyong lingkod para pagsamahan natin ang isang soulful and meaningful na tarot reading. Dito lamang sa inyong lagi na abangan, sinusubaybayan at pinakamahal na Renzo Tarot Channel. Mega shoutout po sa lahat ninyong ng aking mga soulmates, avid followers ko po sa buong Pilipinas at sa ating mga lagi nakaabang masisipag na overseas Filipino workers of W sa mga panig kayo ng mundo naroon. Maraming salamat po sa inyong walang sawang tiwala at suporta, okay? And yun po, kapag bago po kayo sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan. Kapag nagustuhan niyo po ating reading ngayon, i-like niyo po. Mag-comment po kayo, nagre-reply po ako, nagbabasa po ako ng comment. And of course, ang hingin ko pong bayad sa inyo ay mag-subscribe lang po kayo at i-turn on nyo po, pindutin nyo pong notification bells para lagi kayong updated sa mga susunod nating mga videos na pagsasamahan. Okay? Ang ating pong reading ngayon ay reading para sa buwan ng December, pero December 1 to 15. Okay? Napakabilis ng araw. Parang kailan lang magtatapos ng taon. But let's end the year with positivity, good vibes lang po. And tanggalin natin mga toxicities at amin naman nangyayari sa mundo ngayon. Good vibes lang dapat. Happy lang. Pray always. And always look for the positive side. Okay? December 1 to 15, 2024 reading para sa mga nasa sign ng Libra. Okay, Libra. Ulitin ko, Libra, para sa inyo to. Mga Libra, guided po kayo ni Venus. Ang inyong ruler na planet ay si Venus. Yan yung guardian nyo. So, it means sa mga Libra, it deals about beauty, attention. So, kasi, ayun. But Venus is a very lucky planet also. Sige. Mostly sa mga Libra, magaganda at pogi din. Spirit Universe, Spirit Guides, bigyan niyo po kami ng 10 baraha para sa aming December 1 to 15, 2024 reading para sa Libra, okay? Para sa mga bago po sa ating channel, kumukuha po ang inyong lingkod ng 10 baraha na siyang in-interpret natin ang mensahe base sa energy na binibigay ng universe. And kinukuha na po natin diretso yung 10 sapagkat hindi na po tayo magsha-shuffle. Minsan po nakaka-distract kasi we need to focus on our cards. Okay, sige po. Meron tayong 4 Libra, 6 na lang kukunin natin. Angel, Spirit Guide, Spirit Universe. 6 cards please. December 1 to 15, 2024 reading for Libra. Okay, 6. 4 na lang. Maraming salamat po ha. Hindi po ako magsasawang mapasalamat sa inyong walang sawang tiwala, suporta sapagkat yung wala po kayo ay wala po ang success ng Renzo Tarot Channel. Although napakatagal po na nawala ang inyong lingkod, pero grabe, napaka-overwhelming naman ng iyong suporta sa aking pagbabalik. Hindi niyo po ako iniwan. Talagang yung iba bumalik pa rin po. Sabi nga nila, kahit ang tagal ko na mag-upload dati, hindi po talaga sila umaalis. Maraming salamat po. That's a very good compliment to na that keeps me going. Kaya napapatuloy po yung lingkod. Kahit may nahulog po, kunin ko ha. Kahit medyo yun, pagod lagi yung lingkod, I will make time lagi para makapag-reading kasi alam kong napakarami nyo na lagi nag-aabang sa ating mga videos. Sige, last one for December 1 to 15, 2024 reading for Libra. Spirit Universe, Spirit Guides, kunin ko na nga ito. Yun, kompleto na Libra ha. Ilagay lang natin sa gilid itong 10 baraha. 10 baraha, itong deck, sorry. Ito pala yung 10 baraha mo. Bilangin natin para sure. 2, 4, 6, 8, 10. Okay. Kompleto. Ilatag natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan ha, nakita nyo kompleto na. That's your 10 cards. Sige, wag natin patagalin pa. Let's start. Libra, para sa December 1 to 15, 2024 reading. Let's start. Pambungad mong baraha. Hierophant. Oh, Hierophant. Okay. What does it mean? Libra, that counts December 1 to 15, 2024. Observe niyo daw yung pagkatao nyo. Kayo mismo ha? Kayo mismo mag-observe. Bakit? December 1 to 15, 2024, parang mag-activate, parang medyo lalakas daw yung inyong mga intuition, mga kutob, yung parang spirituality. But parang something na parang you will, parang ang nakikita ko dito parang mag-ooze ka. Ang gusto ko sabihin, parang iba yung dating mo. Parang iba yung aura mo. Okay? Parang yung tingin sa'yo ng tao, basta parang may magnet ka. Parang meron kang
alam mo, parang makukuha mong attention ng lahat, Libra. Kasi lalong-lalo na since ruled kayo ni Venus, so you are always aware sa mga the way you look, or but you will be the center of attention with this Hierophant. Kasi siguro dahil sa energy na dala nyo, mostly sa inyo, kung magde-decide kayo, kung feeling nyo may kutob kayo, sundin nyo. Kung ganitong araw ayaw kong lumabas, baka something will happen. Kung ayaw kong bilhin to, ayaw kong puntahan to, basta yan lalakas yan, okay? Sundin nyo yan, sundin yung intuition nyo, yung kutob nyo. Kung ano man, baka mamaya may mga mapapanaginipan kayo, magiging clear yung mga panaginip nyo, kung ano-ano mga panaginip. That's normal, expect mo yan, Libra. Comes December 1 to 15, 2024 with this Hierophant card. Pangalawa, Two of Wands. Okay, what does it mean? Ang Two of Wands is all about getting ready. Okay, inahanda mo ang sarili mo daw, kasi ikaw mismo parang you have the feeling, o parang kutob, or parang actually nararamdaman mo, pinahanda mo daw ang sarili mo to face a new world that will come to you. Alam mo yan parang alam mo that comes December or the next year will be a transformational year para sa iyo. Parang bakit iba? Parang puro positibo. Iba tong, parang gumising ako. Parang yan yung nararamdaman niyo. Bakit parang gumising ako na bagong klaseng tao? Parang nawala yung mga takot ko, yung mga anxieties ko, mga iniisip ko. That's you. And here you are, preparing yourself to face this world. Okay? Parang ngayon advance na, parang pinaplano niyo, nilalatag niyo na yung mga carpets. Okay? Parang kasi you are excited. Okay, Libra? Since you are also cardinal sign, diba? Sinabi ko sa inyo, ilang araw na lang doon sa mga previous cards ko. Previous reading ko, ilang araw na lang mag-exit na si Pluto sa mga cardinal signs after 16 years ng pahirap. So that's why siguro nararamdaman mo na ngayon. And please, habang ngayon pa lang, mag-ready na kayo. Mag-impake na kayo, kasi you are going into a journey, pupunta kayo sa biyahe na transformation. Matatapos na lahat ng mga pahirap sa buhay, puro na blessings and celebration. Oo. Tingnan mo, speaking of celebration, ayan, tingnan mo. Ang pangatlong baraha is celebration, happiness. O, ayan o, di ba, Libra? Kunting araw na lang, matatapos ang lahat. 10 of Cups. Here you are. You will be happy not only for yourself, but the members of your family, your friends, the community that you belong. Because after all those years, Libra, na sobrang hirap mo, nakita nila, hindi lang ikaw, nakita ng lahat ng tao sa paligid mo kung paano ka lumaban. You deserve this big celebration. Itong nakikita kong celebration na to, may kinalaman to dito sa pag-exit ni Pluto sa November 19 sa mga cardinal signs na kasama ka. Yes, you will be truly happy, kasi ikaw mismo sa sarili mo mararamdaman mo yung pagbabago. Okay? Mararamdaman mo pagbabago. Siguro may iba sa inyo na unti-unti nang nakaka-receive ng financial blessings, o unti-unti nang umaayos ang health, yung peace of mind, yung parang alam mo, parang there's something. Basta sabihin nyo nga, Libra, kung nararamdaman nyo yan. Lately, nung mga nakaraang linggo, parang pagod na pagod kayo, parang wala kayong gana. Okay, epekto yan ni Pluto. But this come na parang palapit na pag-exit niya. Although may maiiwan pa, pero hindi na talaga. That's why parang gumising na naman kayo bigla na parang bagong panganak. Alam mo yung parang bagong panganak na bata. Na wala pa talagang back to zero. Parang walang kamuwang-muwang. That's it, Libra. Oh, diba sabi ko may kinalaman sa pera talaga. Money making, gumagawa kayo ng pera. Oh. So ibig sabihin, this good news na parating celebration card is may kinalaman talaga sa pera. Kasi ito sinasabi ko sa lahat ng cardinal signs na naapektuhan, Capricorn, Aries, Libra, and Cancer. Yung dala nitong pag-exit ni Pluto, mostly sa cardinal signs, lalong-lalo na may kinalaman sa transformation in terms of finances o sa pera talaga. Okay. Meron ako mga kilala na may kaibigan na ginaguide ko din, Capricorn sila. Sabi nila, actually hindi pa nag-exit si Pluto. Ngayon pa lang this week, parang ngayon lang ako naka-receive ng mga ganitong pera. Ngayon lang sa buhay ko na may savings ako, ang dami mga dumadating. Yan kasi sinasabi ko sa inyo, Capricorn, cardinal signs lang ako na Libra. Transformation na may kinalaman sa pera ang dala nitong pag-exit ni Pluto. Okay? 16 years ba naman? Congratulations, kinaya nyo. Congratulations na survive nyo.
Di ba? Napakaraming up and downs, napakaraming nawala, namatayan, na-scam, nalubog sa utang, nagkasakit, kung ano-ano. Pero kita mo na survive mo after 16 years. O, bakit ka pa mawala ng pag-asa? Ilang araw na lang. Anong date na ngayon? 9, no? 10 days na lang. Kapit kayo, yan na naman, ano pa, ayan, ano pa, Libra ang hihingin mong sign. Ace of Pentacles, napakalaki, you are not only, itong mga gagawin mong pera, yung money making, is will produce a napakalaki, a big amount, talagang amount of money. At ikaw magugulat ka talaga, Libra. Kasi, this will be the first time na parang makaka-receive ka. Makakaipon ka na ganitong tagal mong panahon na nag-iipon. Gusto mag-ipon pero di ka makaipon sa dami ng mga problemang dumadating. Nagsisipag ka naman pero wala talaga. Dami mga bayarin, ang dami mga pasulpot-sulpot. But with this exit of Pluto, magugulat kayo. Sinasabi ko nga, yung sinasabi namin dito sa astrology. Kasi, alam nyo, yung pagkapanalo ni Trump, that is siguro i-bash nyo ako yung iba niya na hindi supporter na Trump, but alam nyo kung bakit nanalo si Trump. There's a divine intervention. Sinadya ng Panginoon na manalo siya para sa akin, sinadya ng Panginoon para manalo siya because for the better, para sa ikabubuti ng mundo. Okay, so expect nyo 2025 medyo may mga problema, may mga normal na yung mga disasters, but in terms of money, magugulat kayo. Lalo na itong Ace of Pentacles, lalo na kayo mga cardinal signs, ikaw Libra, kasama ka doon. Magugulat ka sa amount ng mga pera na ni sa hinagap, ngayon mo lang mahahawakan, ma-receive. Okay, kahit ikaw magugulat ka, ma-overwhelmed ka. Regarding doon kay Trump, alam mo, gustong-gusto ko gumawa ng content doon, pero masyadong broad siya na topic, pero siguro sa tamang panahon. But Empress, pang-ano mong baraha, Empress, what is this, Libra? Is the Empress card. Anong ibig sabihin nito? Kung may plano ka daw na baguhin ang yung personality outlook, do it now. Or December 1 to 15, 2024, kung gusto mo magpagupit ng parang something new na parang, kasi preparation mo nag-exit sa Pluto, iba bago na to So kung dati laging paulit-ulit ang style ng buhok mo, ngayon iba, parang yung susubukan ng bago, parang something refreshing, bago naman, bagong kulay ng buhok, pati yung way, yung style ng pananamit mo mababago, yung iba magpapapayat, magpaparetoke, magpapagawa ng kanilang anong parte ng katawan, magpapataba, or any kind of transformation in terms na may kinalaman sa how you look or i-present yung sarili. Okay? Libra, napakagandang bra. Kakasabi ko lang, napakaganda. Yan na naman. Here comes the sun. Katapat sila dun sa sinabi ko kaninang 2 of Wands na parang nire-ready mo ang sarili mo sa panibagong mundo na parating sa'yo. The sun is a very beautiful card. Bibigyan ka nito ng lakas ng loob, ng tapang, ng malinaw na pag-iisip, wisdom, the knowledge that you needed for this transformation na papasukin mo. But this sun is a very lucky card, di ba? Si sun na nagbibigay ng buhay sa lahat ng mga living things dito sa mundo. Kung wala ang araw, hindi mamumunga ang mga halaman. Di ba? Kung wala ang araw, madilim ang mundo. So, the sun is a very important card para sa iyo, Libra, and that is a confirmation, Libra, na talagang wala na makakapigil 10 araw na lang. O sa 10 araw na yan, sa 2-3 araw may huling ibigay pa na problem or may pagsubok man na last, pero tapos na, that's it, that will be it. Kumbaga, huli na ang lahat para sa inyo. Wala na silang magagawa kung ano man ang mga kalaban na yan, mga plano ng kalaban. You deserve it. Okay? Queen of Wands, ito na naman si Queen of Wands. Lagi lumalabas si Queen of Wands kasi mostly sa cardinal signs, si Queen of Wands it's all about maturity of your emotions. Kasi emotions sa sabihin, sa 16 years na yung pinagdaanan, grabe naman kung wala kayo natutunan. That's why now, pinapakita ng baraha na you are now being matured enough. Kasi katapat siya sa celebration. So, kasama sa celebration yung pagbabago, maturity mo sa personality mo, mga paniniwala mo. So, makakatulong yan in the long run para sa'yo. Kasi, hindi naman lahat ng paniniwala
kung magi-stick ka hanggang ngayon, hindi na applicable sa current situation. So, yan din yung nakakahinder. Yan yung din yung nakakasagabal sa mga kung bakit hindi lumalago yung ibang tao kasi nag-stick sila sa kanilang mga prinsipyo, paniniwala na hindi na nag-work out. But, this Queen of Wands is just showing na you will be matured. Si universe ang tutulong sa inyo para maging matured. And kasama na rin yung mga pinagdaanan niyo sa loob ng 16 years na pag-stay ni Pluto sa inyong bahay ay Libra. So, magagamit mo yan sa mga future mong plano sa buhay. But this Queen of Wands is just showing that card of maturity. Oh, Nine of Cards. Oh, this is the only sword na lumabas. I'm hoping na wala ng sword. Pero, pinapakita nito ay reminder. Tingnan mo ha, nakatapat siya dito. Pakita ka, nakatapat siya dito sa money making, di ba? Di ba sabi ko sa paggagawa ng pera, ayan oh, magkatapat sila. Ano ibig sabihin nito? Kung gusto mo daw na magtuloy-tuloy ang pera, biyaya, lalong-lalo na sa panibagong chapter o panibagong mundo, new world na haharapin nyo with this exit of Pluto with the cardinal signs, kailangan mo daw lumayo sa isang sitwasyon, Libra. Ngayon pa lang, wag mo nang paabutan ng November 19 na andyan ka pa rin sa isang toxic situation. Okay? Kasi hindi naman, kung kaya mo naman gawin, wag mo na hintayin na si universe pang gumawa. Lumayo ka na. Toxic relationship. Alam mo, meron akong kaibigan na Capricorn siya, tsaka yung isa Libra din. Tumawag siya sa akin, sabi niya, alam mo, 9 years kami ng jowa ko, nag-break kami, pero bakit masaya ako? So, sinabi ko sa na-expect niya yan, mga cardinal signs, na pag-exit ni Pluto, may matatapos talaga, may tatanggalin talaga sa inyo. So, sa kanila relationship, yung isa kong pinsan, napakatagal na nagtrabaho sa call center, team leader siya, pero bigla, walang kadahilan-dahilan, finire siya. So, tinanggal siya. Pero masaya pa rin siya. So, ibig sabihin, expect nyo na may tatanggalin sa inyo bago kayo pumasok dito sa ibibigay ng universe na mas malaki, nakapalit. But, ikaw na mismo daw, umalis ka sa toxic situation na yan, relationship, workplace, mga tao na hindi nakakatulong sa iyo. In the long run, mga negativities ang napoproduce. Please, Libra, do it now. Kasi wag nang paabutan pa ng pag-exit ni Pluto. Okay? 10th and last card. Oh, sabi ko Chariot card. Talaga magmo-move. Ay, diba movement? Ayun, chariot sa sakyan. So, magkatapat pa sa Ace of Pentacles. Ayun napakatapat pa siya sa Ace of Pentacles. Napakalaking pera. Diba sabi ko na halos first time mo mahahawakan or marireceive. But this chariot card is just a confirmation, Libra, na talagang talagang babiyahe kayo, di ba sabi ko, you will be embarking into a journey of a new life. Bagong buhay na to. Although, from the scratch, magsisimula ka sa simula. Pero, hindi na tulad ng dati na sobrang hirap. Bibigyan tayo ng universe ng chance, mga cardinal signs, na magsimula muli, but for the better. Kaya wag nang gawin yung mga dati. Kumuha ng lesson sa mga past na pinagdaanan. Of course, wag nang ulitin yon. Focus na lang sa kung ano mga plano mo or mga goals mo. But all in all, the Chariot card is a confirmation. Katapat siya ng Ace of Pentacles, the Sun, the Celebration card. Well, Libra, ano pang hihingin mo? Everything is very clear para sa inyo. Okay? Yan po ang isang soulful meaningful tarot reading nating pinagsamaan. Ay, kapag nakaresonate po kayo, mag-comment po pala kayo. At doon pa po pala sa mga nagtatanong kung nag-offer po ako ng personal reading. Yes, nag-offer na po ako ng personal reading. Sa dulo po ng ating video na to, ay i-attach ko po ang aking Facebook account. Okay? Doon po kayo mag-message para doon po natin pag-usapan yung mga detalye kung paano kayo makakapagpabook ng time kasi limited lang po. Saturday, Sunday lang ako available kasi Monday to Friday may trabaho po ako. Ayun po, mag-message po kayo doon sa Facebook account ko. Doon po natin pag-usapan ng lahat. But all in all, maraming salamat sa inyong laging panonood pag-abang nating videos. Hanggang sa susunod nating mga soulful, meaningful tarot reading pagsasamahan. Kapag hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe and click notification bell. And like mo, comment, share nyo rin po ating video sa mga kakilala nyo na mahilig rin sa tarot reading na hindi pa nakakasubscribe sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Walang sawang tiwala, suporta. Mag-iingat kayo lagi. God bless us all.